Hi classmates! Welcome to another Excel Made Easy tutorial. So for today's video, pag-aaralan natin yung tatlong string manipulation functions. Ito yung left, right, and mid formulas. So, isa-isahin natin siya. Una, yung left function. Ginagamit to kapag meron tayong gustong i-extract na specific number ng characters from a given text string. Tapos, ang gusto nating makuha ay yung at the leftmost part. Yung right naman, yung kabaligtaran ng left function, which is same thing. Gusto nating i-extract yung specific number ng character from a given text string to the rightmost naman. And the third one is mid. So, from the word itself, so, ang gusto nating makuha na specific character is in the middle of a given text string. So, yung syntax ng left is ganito, equals, left yung pangalan ng function, open parenthesis, text, ito yung string mo, yung given text string, ililink mo siya doon, then, comma, yung number ng characters na gusto mong kunin. Sa right naman, right, equals, right yung name ng function, open parenthesis, text, yung given text string mo, then, yung number ng characters na gusto mong kunin. Yung mid naman, medyo iba lang ng konti yung ano niya, yung syntax niya. So, ito equals, mid yung pangalan ng function, open parenthesis, text yung given text string mo, then start. Since sa gitna ka kukuha, kailangan mong i-specify kung saan siya mag-i-start kumuha ng character. Then, yung specific number ng characters na gusto mong kunin. So, ayan. Para mas maintindihan natin siya, i-apply natin siya dito sa given data na meron tayo. So, kung titignan nyo, halimbawa gusto natin makuha yung mga digits lang dun sa transaction ID. And kung mapapansin nyo, medyo variable yung ating structure ng data. Though hindi naman totally variable kasi merong established pattern na makikita. Merong mga pare-pareho na 3-digit space sale. Ito naman, hashtag, tapos 3-digit. Tapos ito naman, lockbox space hashtag 3-digit space sale. So, for this, pwede nating ma-apply in different scenarios yung left, right, at saka mid. So, tingnan natin kung saan nababagay yung each formula. So, for the first type ng structure ng data, since ang gusto nating makuha ay yung 3-digit which is nasa leftmost, ang pwede nating i-apply dito is yung left formula. So, equals left, link natin dito sa given text string natin. Then, ilang characters yung transaction ID? 3. So, ayan. Then, copy lang natin siya. Then, sa next one, makikita natin na yung 3-digit nasa rightmost naman. So, dahil dyan, ang gagamitin natin dito is yung right function equals right, open parenthesis, link natin dun sa given text string, then, comma, yung number ng characters na gusto natin kunin, which is 3. Tapos, copy ulit. Tapos, yung last naman, since nasa gitna yung kukunin natin na 3-digit number, yung mid naman yung applicable dito. So, equals, mid, link natin dun sa given text string. Tapos, so dapat alam natin kung saan magi-start yung 3-digit number. So, dahil dyan, bilangin natin siya. So, starting dun sa leftmost, yung L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kasama yung space, 9, 10. So, nasa pang 10 dapat mag-start yung 3-digit number. So, 10. And then, 3 yung character na gusto nating extract. So, ayan. Dito, classmates, sa type ng data na to, purely mid lang yung ginamit ko. Which is, ang ginawa natin, inalampa natin mano-mano kung nasa pang ilang character nag-start yung 3-digit number na gusto natin kunin. But,
in the next tutorial natin, succeeding tutorials na gagawin natin, or pag-aaralan natin, ipapakita ko kung paano natin ito-tweak yung mga ano na to, mga string manipulation na to para maiwasan natin yung pagmano-manong magbilang ng mga character. Halimbawa dito sa mid yung starting position, pwede nating i-tweak yung mid para automatic na din na yung formula na yung maghahanap ng starting position. Pero sa susunod na yun na tutorial. Then, dito naman sa description, since lahat ng digits na gusto nating makuha ay nasa kanan naman, so ang applicable lang dito is yung right. Link natin dito sa given text string. Tapos, makikita natin na 5 digit yung number, so 5 characters. Ayan. So, meron pa pala dito. So, copy lang natin pababa. So, ayan classmates. Based dito sa data na to, na-achieve naman natin yung gusto nating makuha gamit yung iba't ibang string manipulation na left, right, and mid function. So, I hope may natutunan kayo sa ating tutorial for today at magamit nyo to sa mga Excel activities nyo. Depende sa scenario or data structure ng data na may encounter nyo. Hanggang sa susunod nating tutorial. Bye-bye!